Gospel of John, chapter 14, and let us read together in one voice and in one accord, verse 27. John chapter 14 and verse 27. We invite those that are with us online to please do join us as we read this portion of Scripture. John chapter 14 and verse 27. Ready? Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. I titled tonight's meditation, The Peace That the Lord Gives. The peace that the Lord gives. Kaganiha, usas atong giawit, there's a peace in my heart that the world never gave. And this is the peace nga tuwa karong pagatunan o pamalandungan. Ang kalinaw nga gihatag sa Ginoo. Kaliwa sa nagkalinlain nga panghitabo nga atuang nga nasaksihan, nga atuang natagamtaman niining milabay nga mga simana. Kung atong mahinumduman ang unang pagtayog atong natagamtaman ni adtong Septembre 30. Unsa natang pitsaharon? Pizza? Unsang pitsaharon? Pizza 17. Sa ato pa duha na kasimana kapin nga kita gitayog sa nakalinlaing dapit sa nasod. Unya sa kanunay nako nga hinumdum diha kaninyo nga kini nga mga pagtayog sa usang bahin talagsaon. Kay kung atong balik-balikan gani ni adtong tuig 2013 dihay dakong linog nga ato usab nga natagamtaman. Although wala gyud maapil atong tungura ang Bugo, pero kita diri sa Cebu na apil. Apan ang sentro sa linog ni adtong tungura ang Bohol. Tuig 2013, grabe ang kadaot nga nahitabo sa Bohol. Although at that time kita usab diri gitayog adto nga maong linog. Of course, we also by the grace of God have responded. Wala siguro ta makangadto dito apan paghuman sa pipila ka mga adlaw nilabang ko dito sa Bohol. Dala ang tanan nga whatever nga hinabang. Of course, dili man nato mada dito. So, ang ato ang gida dito og unsay gipada sa ato mga kaigsunan og dito na nila gipamalit sa ilahang mga gikinahanglan. Dili man ta pwede nga magda dito og kanang putos-putos og ayuda sama sa atong gibuhat dito sa Bugo nga mabiyahe ra og land trip. But, by the grace of God, we also have responded sa kahimtang sa atuang mga kaigsuonan dito. That was, gani kung inyong mainumduman mga igsuon, ang maong linog ni atong tuiga ni hitabo dito sa Bohol. Unya, ang maong nga pagtayog atong nabati dinhi. Pero it only lasted for a few days. Sa dito sa Bohol, bati gyud gyapon nila ang aftershock. Pero dinhi sa ato sa pipila ka mga adlaw ato wa na. Apan gani sawa pa to gani nga paglinog, diya pa toy usa nga linog nga murag ang sentro po dito sa Kanlaon, Negros Oriental. Unya mao nga diha bitaw toy kaguliyan nga giingon nga tsunami. Nagdinaganay ang mga tao kay ang naay bata nga gipangita nga angan tsunami. Unya kay yes, I don't know where were you at that time, but it was indeed tragic. Nga naman, kay ang mao nga panghitabo naghatag og kaguliyang. Grabe. Gani atong panahon na murag dili pa kayo aktibo ang mga tao sa Facebook ba? Wa pa kayo'y nag-video. Imagine nato mga tao gikan sa kulon nagdagan paingon dito sa bukid diha sa Kapitol.
Ang uban in taon perti kasiksigi ka ng opisina in taon ba uniforme gibitbit ang tinuod ni. Tinuod ni. Gibitbit ang ilang mga high heel nagtiniil nagkaritel og dagan. Atong mga tuiga dili pa kay aktibo ang mga tao sa social media. So ang naka-capture adto katupag yung mga mainstream media nga diin ang kanang diha 20 Osmeña, grabe ang mga nagkagulian ang mga sakyanan diha. There was chaos, there was riot. Apan ang maong linog nahitabo pagkahuman nawa na dayon. Pero kung sensitibo ba ta, di man pwede na itong pikatan. Halos kada adlaw uyugon ka. Dili pa ka kapamalandong ug unsay katuyuan ani. Unsay kasiguruhan nimo nga sa sunod masurvive pa ta. O na siya mga igsoon. Kita bitaw ang atong bata masakit hilantan gani mudagan usa duha tulo ka adlaw ay edad po na nato sa doktor. Nga naman murag wa man gyud mulurang ang kainit. Naa gyud siguro ikuan ani. Kining ato giuyog ta pila ka adlaw na 17 ka adlaw. Inganana kagihapon kagahi diha sa inyong mga kasing-kasing. As we reflect upon this, earthquake has been all over the place. Mura ba og ang atong kanunay madungog maingon man nga LPA, scattered rain shower and thunderstorm. Karon it is scattered all over the place ang paguyog, ang pagtayog. Nga dili na itong ikalimod nga adunay gitawag na to kaguliang. As we think about our brothers and sisters in Bugo and San Antonio, inumdumi, ang una gyud nga ulang linog adto pang pizza 30. Karon 17 na sa Oktubre. Kadaghanan nila naa gyapon gapuyo sa mga tulda. Nga naman kay naay una kahadlok. Kahadlok sa unsa? Kahadlok nga mobalik sa ilahang mga Pinoyanan sa kabalaka nga basig mutay-og na pod og usab. So naay kahadlok, naay kabalaka, and obviously naay kalisang sa ilahang kasing-kasing. Nga mas piliu nila nga magtulda diha sa kahawanan kaysa nga tuwa sila Pinoyanan. Nga naman, kay naglihok na silang kasing-kasing nga unsa na lang og ang sunod nga uyog, grabe. Unsa na lang og ang sunod nga uyog mao na gyud mao kana nga mas piliu nila nga naa sila sa. So as we reflect upon the situation of many of our brethren ug sa mga lumulupyo aning mga dapita diin gitay-og pag-ayo sa dakong linog, grabe ang kalisang nga ilang gibati. Ug taliwa niya na nga kalisang mga igsoon. Dili na itong ikalimod nga daw nahikawan sila sa kalinaw diha sa ilahang kasing-kasing. Nahikawan sila sa kahupayan diha sa ilahang kasing-kasing. And somehow, mga kaigsunan, to some extent, makarelate ta, makasabot ta. We can identify and relate to what they are going through. Adili sayon. Apan taliwa ni ana nga mga kahintang ug sitwasyon nga atong giatubang mga igsoon. Nining kagabion, buot na ko nga atong tun-an kini nga kalinaw nga gisaad sa Ginoo diha kanato. Buot na ko nga atong sayron nga taliwa sa mga kalisang ug kanang kahadlok ug mga kabalaka sa mga kaguliyang nga atong giatubang karon. Sayre nga ang Ginoo nagahatag, nagatagana nining usa ka matang sa kalinaw
nga mao'y maghatag kanato sa una kapahuwayan o kasiguruhan diha sa atoang kinabuhi. Ug ako nagtuo nga mao kini ang atong gikinahanglan. Thanks be unto God kung ikaw usa na ka magtotoo, kay ikaw naa ka niini nga kalinaw. Pero subo lang, kay bisan og naa na ta niini ka kalinaw, daw sa mga panahon nga naa tas mga kalisod ug sa mga kaguliyang, daw atong makalimtan ug unsa ka blessed di ay kita nga nakabaton niini nga matang sa kalinaw. Mo kana nga sa ako nga pagpamalandong, as I contemplate upon what to preach niining kagabion, I look into this passage and study carefully. And I want us to learn from this passage niining kagabion for our edification. Nga at least, bisan pa man sa mga kaguliyang o sa makalilisan nga mga panghitabo sa atong palibot, mapahinumduman na to ato ang kaugalingon sa kadagaya sa panalangin nga nagkabaton kita niini nga kalinaw. Nakahinumdum siguro ta sa mga sitwasyon ba nga kana bang naa ka sa kalisod, butang na to panitan, gutom gyud kay ka nya, wala gyud kay makuot nga kwarta, pero nakalimot ka nga naa kay gisukip diri gamay nga imo na taguan ba. Unya sa imong kagutom giutom giagwanta nimo until nga pagukay niyo sa bitaka na ba kay nakitaan. And it surely maghatag og kausaban og kabaguhan diha sa imuhang kinabuhi. Ingon gyud ka nga naa pa man ini. So tungod sa imong nakaplagan nga naa pa kay gikuptan diha nga magamit, what happens? Ang imuhang kalisod o kaguliyang o kalisang mahulipan sa unsa? Kalipay. Mausab kanato nining kagabion. It is my prayer. Kaya nga naman, kung ikaw sama kanato magtotoo sa atong Ginoo, naa kaani nga kalinaw. Pero ang problema lang nato kay panahon sa mga kalisod o mga pagsuway, dali tang makalimot nga na banday taani. Kaya nga naman, ikauntas mga kabalaka o mga kahadlok. Busa, ining kagabion mga kaigsunan, I want us to spend some time to look into this peace that the Lord gives. The words of the Lord in our text this evening is a common greetings. Kanang pag-ingon diya sa itong Ginoo, peace I live with you. It is a common greetings among the Jews. If you go to Israel, mga kaigsunan, sa ato dinhi ang ato ang greetings mingon man ta mabuhay, welcome. Dito sa Israel, whenever you go there, ang usa ra gyud greetings ang imong madungog sa mga tao dito. And that greetings is shalom. Shalom means peace. And so when they extend that greetings to you, peace be with you. Mo ginay kahulugan na. Of course, the word shalom means peace, but when it is expressed as a greetings to people, it means peace be with you. That is what it means. Sa ato pa, dito sa Israel, gani, dili ka maka-enkwentro itong tao nga moingon nimo nga hi, hello. It will always be shalom. Og magkita mo, inig magkita mo. Imbis nga moingon sa og sa to pa siguro welcome. Sa ilaha shalom. Og mulakaw na sa ka, shalom. Sa to ba digyo ka kaibog, welcome ba ka o dili. Kaya ang ila, yes. Gani, you seldom hear people there greet you good morning, good evening. It will always be shalom. Sa ato adiri hospitality man, mabuhay, welcome to the Philippines. Unya farewell, goodbye. In Israel, you will not know if you are welcome or not. The comfort is they will only greet you with the word shalom. And so as we reflect upon the words of the Lord here, it is a common form of greetings among the Jews. And every time they would
speak and express such greetings, it is supposed to invoke the blessing of peace and happiness. Shalom. Although, like any other customary greetings, dako posibilidad that people may not really mean what they say. Nga naman, kaya madto ka sa Israel karon, sige sila ingon shalom, sige gilas, pero sige rinakrakay. Have you realized that? They always greet you with shalom. They always greet you with shalom. But the whole country is in chaos. The whole country is in deep trouble. The whole country is at war. Ug mo kanay ato ang pamalandungan nining kagabion. Kay sometimes it is a common expression among the Jews to greet one another shalom or peace. The meaning of such greeting is different when the Lord Jesus Himself spoke of it. Siguro sa uban, ilahan na naandan nga ilang isulti ug mo'y ilang ilitok to greet people. But when the Lord spoke of this peace unto His disciples, for sure, He really meant it. And for sure, it was not just a mere custom nga iyahang nga gisubay. Kaya ang iyahang katuyuan ini, He spoke these words to His disciples to comfort His disciples, even to assure His disciples. Nga naman, kung atong tan-awon pag-ayo, John chapter 14, nagsugod ka na in verse 1 by the Lord's word saying, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me." He was actually preparing His disciples for His departure. In fact, we know very well what John 14, 1-6 is all about. In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. So, the Lord is preparing His disciples sa iyang pagbiya. Sa latod ko pagsulti, iyang giandam ang iyang mga tinunan sa iyang umaabot nga kamatayon nga magdala na sa niya sa iyang pagkabanhaw o iyang pagkabayaw balik sa gingharian sa langit. Kunya taliwa ni anang iyahang pag-andam, pag-comfort sa iyahang mga tinunan, He was instructing them nga dili mo angay mabalaka. In fact, that is how verse 1 begins. Let not your heart be troubled. Yes, I will be leaving you, but I will be giving you another comforter. Asa man nato? Fast forward, verse 26. Ingon dia, verse 26 of John 14. Ingon dia, but the comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So, adunay mga pag-comfort. Adunay mga pagdasig. Ug usa sa iyahang gihatag na pagdasig, nga sa iyahang pagbiya, the Father will give unto them another comforter in the person of the Holy Spirit. Kini taliwa sa anticipate sa Ginoo nga maagian og matagamtaman sa mga tinunan. The Lord knows nga sa iyahang pagbiya sa kalibutan, ang iyahang mga tinunan would suffer persecution, would suffer in the hands of men. They will encounter uncertainties diha sa ilahang mga kinabuhi. In fact, kung makalantaw tagkadiyot, turn to John chapter 15, iyahadaan gipahimangnuan ang iyahang mga tinunan niini. John chapter 15, and look with me at verse 17. Ingon siya diha, "These things I command you, that ye love one another. If the world hate you,
you know that it hated me before it hated you. If ye were of the world would love his own. But because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hate you. Sa ato pa, iyahan ang gipahinumduman usab ang iyang mga tinunan. Nga inigbiya nako, kamo makatagamtam og persecution. Why? Because you will be hated by the world. John 16. And look with me in verse 1 to verse 4. Ingon diha, these things have I spoken unto you, that you should not be offended. They shall put you out of the synagogue. Yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service. And these things will they do unto you, because they have not known the Father nor me. But these things I have told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you. Sa ato pa iyang gipahimangnuan. Apan taliwa sa tanan ng iyang pagpahimangno, obviously, ubati og kabalaka, ubati og kalisang, ubati og kahadlok ang iyahang mga kinunan. Busa, tungod niya na, iya hadayon nga litok kining iyahang pulong sa ato ang verse for tonight. Mataliwa sa inyuhang mapaabot, taliwa sa inyuhang maatubang, unya inigbiya nako dinhi sa kalibutan. Yes, na ay mga pagpanglutos, na ay mga kahadlok, na ay mga makalilisa nga mga panghitabo nga inyuhang masugatan ug matagamtaman. Apan ayaw kamo og kahadlok. Ngano? Ingon diha ang ato ang verse. Look with me again in John 14 verse 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Look at this. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Now, karon kagabion mga kaigsunan, I want us to look carefully at this verse. And I want to consider the uniqueness of this peace that the Lord gives. What makes this peace unique? What makes this peace precious? What makes this peace valuable alang kanato? Una mga kaigsunan, buot na ko nga itong sayron, nga mao kini nga kalinaw, nga naghimo kanato nga distinct from the rest in the world. It is this peace of God that all the believers possess. Makes that distinction. Muna naghimo nato nga lahi sa tanan nga mga tao diha sa kalibutan. Ngano? Kay ang nagabato ni ini nga kalinaw, kadto lamang nga iyahang mga katawhan. Dili lamang ang iyahang tinun-an during his time here on earth, but this peace is given and bestowed upon every true believer in the Lord. And that includes us. Ug tungod niya na, buot na kung ato ning madiskubrihan, buot na to nga makarealize kita nga naata ni ini nga kalinaw, nga taliwa sa nagkalain sitwasyon nga itong giatubang, dili kinahanglan nga malisang ta og mapildi ta sa kahadlok o mapukan ta sa kahadlok. Ngano? Tungod ni ini nga kalinaw nga atong gihuptan. Now, as we look at the verse nga ato nga gi-consider karon, I want us to learn and understand that this peace that the Lord gives is personal. It is personal. What makes it personal? It is a peace that comes only from the Lord Jesus. It is a peace that comes only from the Lord Jesus. Lantawa ang unang bahin sa verse 27. Peace I live with you.
My peace I give unto you. Notice the word there, I leave. Akong ibilin diha ninyo. Yan ingon diha, my peace I give unto you. So it is personal. And as we reflect upon this peace, it is not something that you can acquire out from the world. It is not something that you can acquire. Dili nini mo maangkon unless ihatag ni diha nimo. Now, tanawa ra gud ng mga tao sa kalibutan. Kanunay, they seek after peace. They pursue after peace. But what kind of peace are they pursuing after? Temporary? Shallow? Apan kini nga kalinaw, sayri mga kaigsunan, it is personal. Personal in a sense that it comes only from the Lord Jesus. It is something that is given, not acquired. Buot ipasabot, gasa na siya gikan sa Ginoo. Samtang ang mga tao sa kalibutan nagpaningkamot nga makakaplag sa kalinaw, nangita og asa makabaton og kalinaw. And where do they go? To the world. Sama ba sa giingon ni pastor niadtong Domingo? Nga diin ang iyang mamaningon nga dili na sila kapangitag laing lugar nga kabalhinan kay delikado magha-diha. Nakanindot kayo no og naay kabalhinan. But we all know nga og naa ka diha rin yung kahangtod sa. Kaya nga naman. Or even when you may have the money to move to another place, how sure you know are you nga way linog dito? How sure are you nga dito maabtan dito kasamo? In other words, ang kalinaw nga gipangita sa kalibutan is temporary, not lasting. Mao kana nga it will always fail. But ang kalinaw nga iya sa Ginoo, it is personal, nga iyang ipaambit diha kanimo. Of course, if you have been a believer for some time, you should know that Jesus, even 700 years before he was born, the prophet Isaiah prophesied that he will be the Prince of Peace. On the night that he was born, we read in the Gospel of Luke how the angels proclaim, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." What does these verses tell us about Christ? That he is indeed our peace. Siya ang kalinaw, ug siya mo'y makahatag niini nga kalinaw nganhi kanato. In the Apostle Paul's letter to Ephesians, we read in Ephesians chapter 2. Ablihon na to kadiyot ang atoa mga Biblia diha sa Ephesians chapter 2. And look with me at verse 13 to 15. Ingon diha, "But now in Christ Jesus, ye, who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ." Verse 14, "For he is our peace, who had made both one, and had broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in the ordinance, for to make in himself twain one new man, so making peace." Ug tungod kay siya atong kalinaw, iya kitang gi-reconcile ngadto sa Ginoo. Verse 16, "And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby."
So, sa ato ang paglantaw niini diha sa kamatuoran, sayri nga kini nga kalinaw is given to us by the Lord Jesus. It is personal. And He alone can give us this kind of peace. Siya o siya lamang ang makahatag niini nganhi kanato. Again, buot nako nga atong sayron, it is something that is given. It is not something that man can acquire for himself. Dili na nimong maangkon sa imong kaugalingon. Di po na nimong mapalit. Di po na nimong makaplagan. Di po na nimong mabayran. Kay kana gasa. Ingon diha, peace I live with you. Akong ibilin diha ninyo. My peace I give unto you. So it is personal. Ang siya mismo mo'y muhatag ana diha kanimo. In fact, if you turn to Colossians chapter 1, verse 19 and 20, ingon diha, for it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. And look at verse 20. And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. Kana nga kalinaw, iya lamang ni Ginoong Hesukristo. O kini nga kalinaw, iya og siya lamang ang makahatag niini nganhi kanato. It is personal. It is a peace that comes only from the Lord Jesus. Unya, kini nga kalinaw, maangkon lamang kini sa mga tao usab nga pilion sa atong Ginoo nga madala diha sa pagtuo. Again, it is something that is of the Lord. Something very personal. Kay siya mo'y muhatag niini o kinsa pa iyang hatagan, ang ihang pagapilion nga mo dawat og mo ila og mo tuo diha kaniya. In other words, kini nga kalinaw iya gyud lunlon sa Ginoo. That's why I say that this peace is something personal, very personal. Nga iya gini nga ihatag. Ug tungod niya na, buot na ko nga ito ang sayron mga kaigsunan, and I hope you can realize, the fact nga usa ka sa nakabaton ni ini nga kalinaw. How would you feel? When you receive something from a VIP, I am sure nga imong i-treasure, di ba? Like let's say, may tabo, mahatagan ka o regalo sa presidente. Sa tanan tao, ikay mahatagan o regalo. Bisag wa mo, di mo kaila. Random lang, gitagaan ka. I'm sure you will treasure it. Uy, inatag niya sa presidente. Gani, uban, magara-gara na yun. Given. Ano man? Because inatag sa usa ka kalahuron og inila nga tao. Nakuha na to? We treasure it. Siguro you should know. Habaw yun mo anong bayan na ng wall clock. You cannot find the same wall clock in all over the Philippines. O kabantay mo anong wall clock. Up until now, naagin na siya diha. Nga naman. Because I treasure it. Nga naman, naghihatag na siya nako sa among principal, si Reverend Timothy. So, di ka kita na. Tanawag na pa mo makita na nga rilo, Jesus Age. You won't find. I treasure it. Nga naman, kay hinatag sa tao nga atua nga lantaw. We treasure.
Now what about this? Gihatagan ka sa Ginoo sa maong kalinaw. How would you feel? Gani na yung ba na to nga, tagaan o sinina, bisag huot na, hinatag ni Kuan. You know, kanang gitawag bag sentimental value. Unya, unsa ra? Peace, sir? Di ba? Nga naman, because we treasure. Pero what about this? Peace I live with you. Peace give I unto you. Pila ka na to, ga-treasure ana nga gasagikan sa Ginoo. Wala. Nga. Gamay nga kalisang, gamay nga kasamok, kalimot sa kalinaw nga gihatag sa Ginoo. Have you realized that? Gamay nga mga balatian, gamay nga mga kasikas, gamay nga kalisod, gamay nga pagsuway. Wala ka kasimbay doon. Struggle kayo. Bantay mo. Again, I'm sure familiar tani ni nga verse, but let's dive in. Peace I live with you. Ang atong Ginoo, gisiguro gyud niya ang mga tinun-an nga sa akong pagbiya atong gibasa ganiha, you will be hated by the world, you will be driven out of synagogues, you will be persecuted by the world. Apan unsa ingon? But peace I live with you. In fact, kung mahinumdum mo a familiar verse, John 16 verse 33, in the world you shall have many tribulations, but what? Be of good cheer, I have overcome the world. But how often do we yield to fear? Di ba no? Dali kayo natong makalimutan. Uy, noong day, peace, pass it all. Mauni siya mga igsoon. Mauni siya. Okay, we are so familiar with the verse, apan we are still a stranger sa kamatuoran sa maong bersikulo. Sayri nga kung ikaw anak sa Ginoo, naa kaani nga kalinaw. Nga naman, because it is something that is personally given. Tanawar ko na, peace I live. Ako mismo mo'y tugyan ani diha nimo. Kunya ningon pagyud, my peace give I. Ang ako'y maghatag niini nimo ug kini nga kalinaw, ako ni nga kalinaw. Nakita na to? My peace give I unto you. In other words, wa gyud niya gisugo sa mga anghel. Nga mga anghel mo'y muhatag ani diha nimo. Peace I live with you. My peace give I unto you. Nga gani sa ako abang kahimtang karon. May mga sitwasyon nga I can be troubled, I can be anxious, apan kaliwa nini nga tanan, I will continue to rebuke and even remind myself nga naa ko ni nga kalinaw. Di na ako tugutan nga masamok ang ako ang hunahuna ug akong kasing-kasing tungod lamang sa kahimtang nga ako ang giatubang karon. Nganuman, because I have this peace of God na gihatag sa Ginoo nganhi kanato. Now, padayon ta, but na ko nga itong sayron nga kini nga kalinaw is personal nga gihatag sa Ginoo ngadto sa iyahang mga pinili, ngadto sa iyahang pagaluwason sa mga tao nga musanong diha sa pagtawag sa ebanghelyo. Unya sa ilahang pagsanong pinagi sa ilahang pagtuo diha na dayon nila maangkon ang mao nga kalinaw. Now, turn to Romans chapter 5. Romans chapter 5. Romans chapter 5 and verse 1. Ingon diha, therefore, being justified by faith,
we have what? Peace with God through our Lord Jesus. Now, but na ko nga ito ning sayron mga igsuon. Kay kini nga kalinaw, dili ni siya nga kalinaw nga kana bang sama nga walay problema, walay suliran nga atong atubangon. No. Una sa tanan, buot na ko nga sayron og sabton nga kini nga kalinaw has nothing to do with trials and suffering. This is all about reconciliation. Ang ato ang pagpasiguli ngadto sa Ginoo. Kitang tanan mga makasasala, pinaagi kang Kristo, we are reconciled back to God. This is all about our restoration into a right relationship with God. So, ato ni sabton pagkayo kay nga naman, kay daghan ato ang madungog nga mga magwawali nga maingon nga kini nga kalinaw mo ni magprotekta nato gikan sa kasamok. As if nga dili na ta og salbar ta og exempted tas kasamok, no. Dili ni siya kalinaw nga excuse tag exempted tas kasamok. Kun dili kini nga kalinaw nga atong nadawat pinaagi sa atong relasyon sa atong Ginoo, mo kini nga kalinaw nga mo'y maghatag kanatong kahupayan bisan pa man og naatas mga kasamok. Ano man, there's a lot of confusion in Christianity today. Buot na ko nga sabton nga kini nga kalinaw sa nga gihatag sa Ginoo nato. Wala ni mag-exempted nato nga dili na ta moagig mga pagsuway, dili na ta moagig mga suliran o mga problema as what others would preach about. E dili man mao. In fact, kini nga kalinaw gihatag ni sa Ginoo diha siya mga tinun-an aron nga mo ni magpreserbar kanila sa ilahon niyang pag-atubang sa mga persecution, sa mga kalisang, sa mga kahadlok nga ilang matubang sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo. Now, I want us to listen carefully mga kaigsunan. Having this peace does not mean that we are exempted from the cares and calamities of life. Well, dili ni siya may tungod ni ana nga masalbar ka, nga maluwas ka sa mga kalamidad, and that we would be spared and preserved from harm. But what this peace is all about is that our standing with God, nga diin sa atoa nga pag-atubang sa kinabuhi, bisan pa man sa nagkalain-laing matang sa kasamok, naa kay katunhay, kahamugaway, kalinaw, kay nasayod ka that you stand right with God. That is what it means. And again, mo kini atong gikinahanglan nga atong sayron. Og atoa nga kapunon nga kita naa niini nga matang sa kalinaw. It is personal, it is a peace that only the Lord Jesus can give. Ikaduha mga kaigsunan. Kini nga kalinaw is peculiar. Peculiar. Meaning, it is unique, different from the peace that the world offers. Now, tanaw na ito ang tunga-tungang bahin sa John 14 and verse 27. Kung sa itong mabasa niya. John 14 verse 27, Peace I live with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, giveth I unto you. So it is peculiar. Dili ni siya sama sa kalinaw nga imong makita sa kalibutan. In fact, it is unique. What makes it unique? Because it is of God and it comes from God. Walay laing tinubdan niini kung dili ang atong Ginoo. Unya sa iyahang pagsaysay diha nga kini nga kalinaw nga kung ihatag, dili ni siya sama sa kalinaw nga imong makita sa kalibutan. In other words, nigamit siya og pakigtandi. Nigamit siya og point of comparison. Og unsa iyang comparison? Kini nga kalinaw nga kung ihatag, dili ni siya sama sa kalinaw nga inyong makita sa kalibutan. Karon ang pangutana. Unsam day nga mata nga kalinaw ang naa sa kalibutan? Now, we often hear it said, the world defines peace as
absence of trouble, where there is no war, or there is no conflict. Kung mauna ang estado, mingon sila, malinawon, hapsay, hamugaway, way samok, way kisaw, way kaguliyang. Mauna ilang paghulagway sa kalinaw. Apan kung imong tanawon, asa man dapitas kalibutan nga makakita kag hapsay o kahamugaway. Asa man kakita dapitas kalibutan nga way kasamok. And even when there may be some kind of peace and order, for sure, sa dili madugay, mutumaw gyud ang kasamok. In fact, as we think about the nation of Israel, just last week, murag abot na nila ang ilahang kasabutan na i-release ang mga hostages. Salamat sa Ginoo. Ang pangutana, for how long nga ma-maintain nila kana nga kalinaw? You can be sure na in a matter of time, there will be conflict. Kay ug ato ang subayon ang history sa Israel, mura og kabahin na gina siya diha sa ilahang kinabuhi ang kasamok o kalisang o kaguliyang diha sa ilahang nasod. So as we reflect upon the peace that the world gives, it tells us that the peace that is of the world is shallow, temporary. It is fleeting. Fleeting meaning short-lived. Hamubo na. And it is always failing. Kapila na nag-peace talks ang Israel kontra sa iyang mga kaaway. Di na nato masubay. Dili na nato maihap. Sa kada prime minister, sa kada kanang presidente sa Amerika nga maoy mo broker sa kalinaw, yes. At some point, they can achieve peace. But for how long? Nanapoy kasamo. So, ang atong Ginoo ningon, ini nga kalinaw nga akong ihatag ninyo, dili ni siya sama sa kalinaw nga inyong makita sa kalibutan. Nga naman, kay kini nga kalinaw, una, is lasting, ikaduha, is enduring, ikatulo, it is assuring. In other words, bisan pa man taliwa sa kasamok nga imong giatubang sa imong kinabuhi, makaangkon og makatagamtam kag kaharuhay ug kalinaw diha sa imong kasing-kasing. Ug mo kini angay natong sayron mga igsuon. Nga dili kinahanglan nga sa kada struggle nga atong matubang kisi-kisi dayon ta, dili sa kada pagsuway nga atong matubang kisi-kisi dayon ta, kay ngano man ang pulong sa Ginoo ningon na daan, let not your heart be troubled. You know what it means? Ayaw tuguti nga masamok ang imong kasing-kasing. Ug unsay hinungdan, ug unsay nga rason, kay gihatagan kanako niini nga kalinaw. Gani, ini nga kalinaw, it is indeed peculiar, it is something unique, different from the peace that the world offers. Nga naman, because it is indeed lasting, it is enduring, it is assuring. Assuring in a sense nga, regardless of kung sa'y dangatan sa kalibutan, regardless of kung sa'y dangatan sa ato ang mga kinabuhi, makasiguro ka nga at the end of life, where will you be? Kana bitaw, like, parehas ba sa nisgutan ni Pastor niya itong sa kinabuhi ni Brother Julito? You know, as a pastor, you would know na without any hesitation, without any doubt, hibaw yung ka nga katutinod, ano ito nga luwas, na dili gini mong ikauwaw, nga ingon yung ka nga tuag ito siya sa gingarian sa langit.
ug mao na siya atong gihuptan nga assurance na regardless ug unsay atong dangatan dinhi sa kalibutan kaliwa sa mga nagpalilisa nga mga panghitabo, dili na makahikaw o makaapekta sa ato ang kasiguruhan sa atong kaluwasan. Ug mao na'y tinubdan sa maong kalinaw. Romans 15. Romans 15. And look at verse 13. Talawa diha. Sige nga ni Apostol Pablo. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Now, you look at the words there. Fill you with hope. Kaliwa sa kalisang, kaliwa sa kasamok, kaliwa sa kahadlok, kaliwa sa mga kabalaka, ayaw kalimot nga, nakakaana nga kalinaw. Kunya sa maong nga kalinaw, hatagan ka sa Ginoo sa unsan, tanaw ang giingon diha, fill you with joy. Look on. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing. And then what? Ye may abound in hope. No. Dili pa ni igo nga mga kamatuoran nga maghatag ka nato og hupayan ba. Unya, tungod ni ining atong gitun-an karon, unta pagkaangkon sa taog kausaban o kabaguhan sa paglantaw sa kinabuhi. Ngano man? Mingon man na, I'm sure nga ubay-ubay pa nato mingon nga ama kaangkon lang yung kalinaw basta masulbad ang ako ang problema. Di ba tinuod? Mao gyud na usual. Ma-impas ako mga utang na linaw na ko. No. Kaya rin mga kaigsunan, nga kini nga kalinaw nga gihatag sa Ginoo nimo. Pwede kayo mo ni tagamtamon, bisan og naa ka sa kaliwa sa imuhang. You don't have to wait. Ano man? Huwag kay iglain sa kalibutan. Mo na sa kalibutan. Impas lang niya. Sulbad lang niya. Ninaw na ko. Di ba tinuod? Yeah. Kasi kalainan na to nila. Ug hangtod karon mao gyapon atong prinsipyo. Masulbad lang niyo. Di ba tinuod mga igsoon? Ayaw. Sayri nga, naakaani nga kalinaw. What a privilege nga atong gihuptan ni nga kalinaw. Pero ang problema lagi nato kay dali kay tang makalimot. Dali kay tang malipat. The peace that the Lord gives is personal. It is a peace that only the Lord Jesus can give. The peace that the Lord gives is peculiar. It is unique. Different from the peace that the world offers. Ikatulo mga gigsunan. The peace that the Lord gives, it is perfect. It is a peace that keeps your hearts from being troubled and afraid. Nalatawa ang katapusang bahin sa John 14 and verse 27. Ingon diha, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Nga naman, because the Lord has given you a perfect peace. Nga sa panahon nga naa kay mga kabalaka, isalig ang tanan ngadto sa Ginoo. Samtang ang kalibutan nagahulagway sa kalinaw as being free from troubles. Ang kalinaw nga gihatag sa Ginoo, sayri, nga imo ning matagamtaman, maeksperiensyahan,
bisan pa man taliwa sa kadaghan sa imuhang trouble. In the gospel accounts, like for one, there's a gospel account in the Gospel of Mark, where the Lord was with his disciples on board a ship. And there was that great storm. Giuyog-uyog sila. Ug samtang nga giuyog-uyog ang ilang gisakyan nga baruto. Ang atong Ginoo natug apan ang iyang mga tinuonan sa ilahang kalisang ug kaguliyang ilahang gipukaw ang atong Ginoo, saying, Master, carest thou not that we perish? Mura ba ilang gitugaw ang kalinaw sa atong Ginoo? Lord, wa mong gyud ka nagpakabana. Mga matay na ta. Pero amo nila malantawi nga taliwa sa paguyog-uyog. Ang atong Ginoo lami kayo ang katog. Igo na ang tatong nga kapamalandong sila nga. Okay ra siguro ni kay natugan niya ang atong Ginoo. Pero ikaon sila sa ilahang hadlok nga even ang kalinaw sa atong Ginoo ilang gisamok. Diyon sa nila pagsamok, ilang gipukaw. May gani kay ang Ginoo dagaya sa grasya di parehas nato nga pukawon masuko. Yes, you reflect upon the text. Tanawa, mapamalandungan nimo kadagaya sa grasya sa Ginoo. You don't just dwell on the common and the familiar. Ponder upon the text. Makita pag yun mo na daghan pag makita. Sa pagpukaw, wa gyud masuko ang Ginoo. Dagaya sa grasya o kaluoy. Unya, unsay nahitabo? Unsay sunod na hitabo? The Lord rebuked the winds and the wave. Yun sa iyang paghisulti. Peace, be still. You know, mga kaijunan, taliwa sa mga kasamok nga naghatag og kanabang kaguliyang diha sa ato ang kasing-kasing. Perhaps we need to be reminded by the words of the Lord. Peace, be still. Pero kung inyo ang familiar mo anak nga verse, the next verse anak, Matthew chapter 4 verse 39, Mark chapter 4 verse 39, Mark chapter 4 verse 30, verse 40. The Lord rebuked his disciples. Why are you so fearful? Nganong nangahadlok kamo? Nga naman. Ang Ginoo uban kanila. Ang Ginoo anaa sa ilahang presensya. Igo na unta to nga naghatag kanila og kalinaw og kahupayan sa ilahang kasing-kasing. Nga bisan pa man siguro og gitay-og sila, nangalisang sila, nanghadlok sila. Igo na unta to nga galantaw sila sa Ginoo nga nahigda diha nga natuog. O okay ra siguro ta kay wa man maunsa nga to Ginoo. Nga naman, ang pagkatuog sa atong Ginoo is a picture of what kind of peace ay iyang gihatag nato. It is a what? Turn with me to Isaiah. Isaiah 26. And look with me at verse 3. Siya tumabasa diha. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee.
Whose mind, tanawa, tutuka pa kayo na, whose mind is stayed in thee. Now, kung mahinumdum mo, there is that hymn that we love to sing. Stayed upon Jehovah, hearts are fully blessed. Mo ni, stayed. Whose mind is stayed on thee. Nga naman, mo man ni mahitabo na to. Ug naatas kalisang, di naman ta mo focus sa Ginoo. Asa na natong focus? Sa ato ang sitwasyon. Mao kana nga dili ta makatagamtam sa kalinaw nga gitagana sa Ginoo kanato kay kinsa ra may makatagamtam ana? Thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. Amazing mga kaigsoonan. Wud na ko nga ito ning katunon. Wud na ko nga ito ning siyang sayron. Madiin, sa inyo, sa matagsa-tagsa ka mga kinabuhi ba? Ang kalilain matagi atubang. But I am sure, padayon ta nga naka-enjoy ini nga panalangin sa Ginoo. If only we can stay our minds upon the Lord, kaliwa sa nagalinlaing sitwasyon nga atong giatubang, ang pulong sa Ginoo ningon, thou will keep him in perfect peace. Isn't it wonderful? Now again, this is not wishful thinking. Dili ni siya false assurance and false hope. Ato ni siyang sabton nga ang atong Ginoo wagin mo saad nga solbad atong problema, will be safe and secure. Tanan nga manghitabo. No. What He assure us is naa kita niini nga kalinaw, kaliwa sa nagalinlaing kasamok nga ato ang matubang. Tanawa ko na pagkasulti diya sa katapusang bahin sa verse 27. Let not your heart be troubled. You know what it means? Ayaw tuguti nga masamok ang imong kasing-kasing. Kanya ang ikaduha, neither let it be afraid. Ayaw tuguti nga mapukan kas kahadlok. Nga sa mga panahon nga naa kas kahadlok, yes, look to the Lord. Trust in Him. Now, a familiar verse from Paul in his letter to the Philippians. We know this very well, right? Philippians 4, verse 6 and 7. Be careful for nothing. Again, that word there. Dili ka angay nga makabalakag, malisang. But in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And then what? Tanawag ko na sunod ya. And the peace of God, which passeth all understanding. Tanawag sunod. Shall keep your hearts and minds. Thou shalt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Mga igsoon, I may not know what you are going through at this moment. But sama kanako, we are going through uncertain times. Dili na lang mo dwell sa mga personal na itong tagsa-tagsa. Kitang tanan, nakatagamtam og uyog. Sa kada uyog, malisang ka. Sa kada uyog, mahadlok ka. Sa kada uyog, malisang, mabulot, mahadlok, mga balaka. Anything can happen. Upon, let it be, na starting tonight, having been reminded of the peace that the Lord gave us, in the midst of all the troubles, in the midst of all the tribulations, in the midst of all the trials, may the words of the Lord echo in our hearts. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Why? Because of the peace that the Lord has given you.
What a wonderful peace nga ato ang nagamtaman. Kita nga iya ni Kristo, we can go through trials and tribulations different from the people in the world because of this peace within our hearts. Whatever circumstances in life that we face, we can have this tranquility, this calmness, this sense of comfort and confidence in God. Nga naman, kay siya mismo ang naghatag niini nga kalinaw diha kanato. Peace I leave with you. My peace give I unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. And I pray, sa padayon nga pagtayog nga ato ang matubang, padayon sa ta magbaton ug mag-angkon niini nga kalinaw. Unya, niining kagabiyon, ato pasalamatan ng Ginoo. Kaya nagtuo ko nga, naablihan ba ta sa ato ang kasing-kasing, nga naagideta ani nga kalinaw. Ang problema lang kay kita, dali kaayo mawa ang atong focus diha sa ato ang Ginoo ug nga mapunting ug mabaling diha sa sirkumstansya nga ato ang giatuban.